Nakita kong umiling-iling si Miranda at mukhang hindi nagustuhan ang mga pinagsasabi ni Akram. Napansin ko ding nagkibit balikat ang lalaki. Hanggang sa magulat na lang ako nang biglang lumuwag ang pagkakahawak sa akin ni Akram. Nakita ko ring tumalsik ang baril na hawak ng babae at malakas itong dumaing sa sakit. Nagmamadali akong lumayo rito at nakita kong may nakatarak na maliit na kutsilyo sa kamay nito. Napaawang na lamang ang aking bibig dahil sa nasaksihan ko. Dali-dali namang lumapit si Devin kay Akram at nilagyan ito ng posas. Hindi ka pa sana maghihimas ng malamig na rehas. Ngunit ikaw mismo ang pumapasok sa bahay ko at tinutukan mo pa ng baril si Selena. Narinig kong wika ng lalaki. Ako naman ay hindi makapagsalita. Labis kasi ako na shock. Maya-maya pa'y agad nang dinala ni Miranda sa Akram papalabas ng kwarto ko. Magkakasunod ko tuloy pinilig ang aking ulo. Dahan-dahan din ako napaupo sa kama. Ayos ka lang, Selena? Nag-aalalang tanong sa akin ni Miranda nang muli itong bumalik dito sa kwarto ko. Ayos lang ako, Sir Devin. Walang ganang sagot ko sa lalaki. Wala naman ako narinig na salita mula sa lalaki. Isang buntong hininga lang ang pinakawalan nito hanggang sa tumalikod na ito para lumabas ng silid ko. Ngunit bigla ako napatingin dito nang bigla itong magsalita. Magpalit ka ng damit at aalis tayo ngayong araw, Selena. Pupunta tayo sa Maynila at makaabutan tayo ng 3 araw doon. Bili ng lalaki sa akin bago lumabas ng kwarto na ito. Hindi na nga ako nakasagot dito dahil mabilis itong naglalakad paalis. Maliksi naman ang mga kilos ko para makapagpalit ng damit ko. May mga ibinigay naman sa akin si Debbie ng mga damit kaya hindi naman ako magmumukhang dugyot kapag pumunta kami sa Maynila. Parang excited ako makapunta sa Maynila dahil unang beses ko makakarating sa lugar na iyon. Hindi ko talaga akalain na makakarating ako doon. Hanggang sa nagmamadali na ako lumabas ng kwarto para pumunta muna sa aming bahay dahil bala ko magdala kahit konting pera. Baka may magustuhan ako doon para kay inay. Pagdating sa aking kwarto ay kumuha lang ako ng 1,000 piso at muli akong bumalik sa bahay ni Miranda. Ang tagal mo, Selena? Paasik na tanong sa akin ni Miranda. Dinouble check ko lang po ang mga pagkakalak ng bahay namin, Sir Devin. Magalang na sagot ko sa lalaki. Okay, let's go dahil nagmamadali ako, Selena. Masungit na pagyaya sa akin ni Miranda. Marahan akong tumango sa lalaki at sumunod na lamang dito. Naunang pumasok si Miranda sa loob ng kotse nito. Hindi talaga gentleman ang lalaki dahil hindi man lang ako ipinagbukas ng pinto ng kotse niya. Wala man lang itong ka-sweet-sweet sa katawan. Paano kaya ito nagkaroon ng girlfriend? O baka naman wala pa itong nagiging girlfriend at lalaki ang gusto nito. Ay, sayang ang lahi. Malakas na pagkakabigkas ko, sabay pitik ko din ng kamay ko. Anong problema mo, Selena? Mukhang masaya ka yata ngayon ah. Inis na pagpuna sa akin ni Miranda. Agad akong bumaling sa lalaki, ngunit may nakapaskil pa ring ngisi sa aking labi. Kitang-kita ko na naman ang inis na unti-unting lumalabas sa pagmumukha ni Miranda. Naghihintay din ito ng sagot mula sa akin. Sir Devin, iniisip ko lang kung makikita ko ba doon ang crush na crush kong artista. Sa totoo lang ay matagal ko nang gustong makita ang lalaking crush ko. Wika ko na may kasamang kilig pa. Ang OA mong kiligin, Selena, hindi bagay sa'yo dahil para ka lang babaeng pinakain ng isang sakong sampalok na hilaw. Naiinis na sabi ni Miranda sa akin. Bigla tuloy umawang ang bibig ko habang ang mukha ko ay hindi maipinta. Nakakainis sa lalaking ito. Masyado itong epal. Saka wala namang masama kung kiligin ako. Normal lang iyon sa isang babae na may crush. Ihalin tulad pa ako nito sa kanya na wala man lang pakiramdam at kaswitan sa loob ng katawan. Abnormal yata ang lalaking ito. Marahas na lamang akong napahinga at bumaling na lamang sa labas ng bintana para tingnan ang mga tanawing nadadaanan namin. May cellphone ka ba, Selena? Tanong sa akin ni Miranda. Wala akong pambili ng cellphone. Alam mo namang tanging pagtitinda lang ng isda ang pinagkakakitaan ko. At kung sakaling magkakaroon ako ng cellphone, gagawin kong textmate ang aking crush. Tuloy-tuloy nalitan niya ko. Kahit kailan ay hindi ka magkakaroon ng cellphone, babae. Pasik na sabi ni Miranda sa akin na labis kong ikinagulat. Huwag kang pakakasiguro dahil tatama na ako sa loto. Sa sunod na buwan at bibili ka agad ako ng 5 cellphone, Mr. Miranda.
Inis na sagot ko naman sa lalaking may tama na yatang utak. Mabilis namang lumingon sa akin si Miranda. Ngunit nakita kong iiling-iling lamang ito at muling ipinagpatuloy ang pagdadrive ng kotse niya. Hanggang sa nagdaan ng maraming oras at tuluyan na kaming nakarating sa Maynila. Grabe, ganito pala dito sa Maynila. Mas maraming sasakyan dito kumpara sa Barrio Barba. Anong tawag sa mahabang sasakyan na iyon na parang ahas, Sir Devin? Hindi ko tuloy mapigil ang tanong sa lalaki. Anong magagawa ko kung hindi ko alam? Sa kaunang beses pa lang ako nakakita ng ganyang sasakyan na parang sawa sa haba. Hindi mo alam kung ano tawag dyan, Selena? Nakakunot ang noo na tanong sa akin ng lalaki. Mabilis naman akong umiling sa lalaki. Train ang tawag dyan, Selena. Hayaan mo't makakasakay ka din dyan. Parang nasabik naman ako na makakasakay sa mahabang sakyan na iyon. Ano kayang pakiramdam kapag sumakay doon? Dadaan muna tayo sa mall at may bibilhin tayo sa loob, Selena. Wika ng lalaki sa akin. Agad naman akong tumango sa lalaki hanggang sa huminto ang kotse ni Miranda. Niyaya naman ako ni Miranda para lumabas ng sasakyan niya. Halos mamangha ako dahil sa mga gusaling nagtataasan na aking nakikita. Mukha tuloy akong tatanga-tanga ng mga oras na ito. Nagulat pa nga ako nang biglang hawakan ni Miranda ang aking kamay at tuloy-tuloy na kami pumasok sa loob ng mall. Namangha din ako dahil sa nakikita kong hagdan na gumagalaw na umaakyat at bumababa. Medyo kabado ako dahil doon kami pupunta ni Miranda. Pakiwari ko'y nanlalamig ako sa takot. Sir Devin, may kwarto ba doon sa itaas? Bakit kasi may hagdan? Pabulong na tanong ko sa aking amo. Malalaman mo din pagdating natin doon sa kwartong sinasabi mo, Selena. Sagot ng lalaki sa akin hanggang sa tuluyan na kaming sumakay sa hagdan na tumatakbo. Maigpit din akong humawa kay Miranda at baka mahulog ako sa ibaba. Nang makarating kami sa itaas ng hagdan ay hindi pala kwarto ang nandito kung hindi mga damit at mukhang mga mamahalin ng mga ito. Sir Devin, hindi kaya mawala ang sandals ko sa ibaba ng hagdan? Pabulong na tanong ko kay Miranda. Mabilis namang lumingon sa akin si Devin at naglakbay ang mga mata nito sa aking paa na walang sapin. Kitang-kita ko ding nagsalubong ang kilay ng lalaki. Tom! Bulalas ni Devin. Hinintay ko kung ano ang sasabihin sa akin ni Miranda. Ngunit bigla naman itong nahilot ang noo at tila stress na stress ang lalaki habang nakatingin sa aking paa na walang sapin. Bakit iniwan mo yung sandals, Selena? Mariing tanong sa akin ng lalaki. Hindi ba iniiwan? Akala ko iiwan dahil hagdan ang ating aakyatin. Teka, babalikan ko na lang, Sir Devin. No, hindi na kailangan dahil ibibili na lang kita ng bagong sandals mo, Selena. Bulong ng lalaki sa akin ngunit naramdaman ko ang inis nito. Agad din akong hinila ng lalaki. Hindi na lamang ako nagsalita dahil nakaramdam ako ng hiya. Lalo at maraming taon sa mall na ito. Maya-maya pa ibinigay na sa akin ni Miranda ang isang magandang sandals. At ito na din ang naglagay sa aking paa. Medyo nakaramdam naman ako ng hiya dahil sa ginawa ni Miranda. May kaswitan din pala ito sa loob ng budhi nito. Hindi na lamang ako nagsalita hanggang sa yayain na akong umalis sa mall na ito. May mga binili lang ito dito. Wag na wag mo nang iiwanan ang sandals mo, Selena. Mariing bilin sa akin ni Miranda. Marahan na lamang akong tumungo sa lalaki. Saktong paglabas namin ng mall ay nakita kong umuulan na naman ng malakas. Napalingon naman ako kay Miranda nang maglabas ito ng panyo at ilagay sa aking ulo. Pagkatapos ay mahigpit akong hinawakan sa aking kamay at maingat akong hinila ni Miranda papunta sa kotse nito. Devin! Sabay kaming napalingon sa babaeng tumawag sa lalaking kasama ko hanggang sa makita ko ang isang magandang babae at ubo din ito ng sexy. Siguro nang magsabog ng kagandahan ng Panginoon ay gising na gising ito at sinalong lahat ng babae. Ang kinis-kinis din ng balat nito. Ngunit hindi ako maiinggit sa babaeng ito dahil kontento na ako kung anong ibinigay sa akin ng Diyos. Saka may ganda rin naman akong matatawag. Devin, mabuti naman at nakita kita. Noong nakaraang araw pa kita hinahanap. Pinupuntahan sa bahay niyo. Hindi mo na ba ako bibigyan ng ikalawang pagkakataon? Tanong ng babae. No, dahil may asawa na ako. Pamela, kaya huwag ka na nga asa pa na muli tayo magkakabalikan.
Mariing sabi ni Miranda. Nagulat ako sa aking nalaman, ngunit sa puso ko ay nakapaloob ang panghihinayang dahil may asawa na pala si Miranda. Teka lang, baka biglang sumulpot sa aking harapan ng asawa ni Miranda at pagsasampalin ako. Diyos ko po, nakakahiya iyon. Ang dami pa naman tao dito. Siya ba ang naging asawa mo, Devin? Narinig kong tanong ng babae. Nanlalaki tuloy ang mga mata ko. Pagkatapos ay mabilis akong lumingon sa aking likuran upang tingnan kung nandyan ang asawa ni Miranda. Gusto kong malaman upang makatakbo kaagad. Oras na sasaktan ako ng asawa ni Devin. Yes, she's my wife. Kaya please lang Pamela, tigilan mo na ako. Narinig kong wika ni Miranda sa babaeng kausap nito. Ako naman ay nagtataka dahil wala naman ang asawa ni Miranda sa likuran namin. Balak ko na sanang bumaling sa babaeng kaharap namin. Ngunit agad akong hinilan ni Miranda papalayo sa babaeng maganda. Pero lumingon pa rin ako sa babae kaya naman kitang-kita ko ang nanlilisik na mga mata nito na hindi ko alam kung bakit. Sa akin ba siya nakatingin? Bakit parang galit yata sa akin? Wala naman akong ginagawa dito na kasalanan. Nagkibit balikat na lamang ako at muling bumaling sa unahan ng nilalakaran namin. Agad naman akong pinapasok ni Miranda sa loob ng kotse nito. Mabilis ding sumunod ang binata dito sa loob ng sasakyan. Kung ano man yung sinabi ko kanina ay kalimutan mo na, Selena. Sinabi ko lang ang bagay na iyon upang tigilan na ako ni Pamela. Tuloy-tuloy nalita niya ng lalaki sa akin. Kumunot naman ang noo ko na bumaling sa lalaki. May sinasabi ka ba? May sinabi ka ba kanina, sir? Tanong ko may pagtataka sa aking muka. Nagtataka naman na tumingin sa akin si Miranda. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko sa iyo kanina, Selena? May sinabi ka sa akin, Sir Devin? Bakit wala akong narinig? Mga anong oras niyo po sinabi sa akin at baka maalala ko pa? Tuloy-tuloy na tanong ko sa lalaki. Ay, matutuyuan ako ng dugo sa babaeng ito. Bulalas ni Miranda. Napatungo naman ako dahil sa sinabi ni Miranda. Sorry po, Sir Devin. Kung hindi ko narinig ang mga sinabi mo kanina. Ang tanging narinig ko lang sa mga binanggit mo kanina ay may asawa ka na po. Nakatungong sabi ko sa lalaki. Wala naman ako narinig na salita mula kay Miranda. Hanggang sa matuloy nitong patakbuhin ang sasakyan. Maya-maya pa'y huminto na naman kami sa isang Chinese restaurant. Selena, dito ka lang at wag na wag kang aalis dito sa loob ng kotse. Gusto sana kitang isama sa loob ngunit malakas ang ulan. Tapos sandali lang ako sa loob ng restaurant. May kakausapin lang ako na tao. Sige po, dito na lang kita hihintayin, Sir Devin. Basta, wag kang aalis dito, Selena. Mariing bili ni Miranda sa akin. Okay po, Sir Devin. Sagot kong may ngiti pa sa aking labi. Nagmamadali namang umalis ang lalaki dito sa loob ng kotse. Kaya ako na lang ang naiwan dito. Hindi naman ako may inip dahil makikita ko ang mga sasakyan na panay ang daan. Halos hindi mahulugan ang karayom dahil sa dami ng sasakyan. Kaya lang, bigla ako napatingin sa kaliwa ko at kitang-kita ko ang isang bus na tila walang preno dahil ilang sasakyan na rin ang dinaanan nito at talagang binangga nito. Hanggang sa biglang malaki ang mga mata ko dahil madadaanan din ang bus na iyon ng kotse ni Miranda. Naku po, nataranta tuloy ako. Lalo at ayaw ko pang mamatay. Kailangan ko magkaroon ng asawa na 5 kaagad. Hindi pwede ito. Mabilis kong inalis ang seatbelt ko sa aking katawan para sana umalis ng kotseng ito. Pilit kong binubuksan ang pinto ng kotse subalit hindi ko ito mabuksan. Kahit bintana ay hindi ko mabuksan. Hanggang sa muli akong tumingin sa bus na papalapit na. Hindi pwede to. Bulalas ko at mabilis akong lumapit sa driver's seat. Nakita ko din ang susi na nandito pa rin sa loob ng kotse ni Miranda. Bahala na. Ngunit ayaw ko mamatay na dadaanan lamang ng malaking bus ng aking magandang katawan. Nakakatiyak akong pangit ako kapag nangyari iyon. Oh no, katapusan ko na yata. Nakita ko naman kanina kung paano patakbuhin ni Miranda ang kotse niya. Bahala na basta't makaalis ako sa pwesto na ito para hindi matigok. Mabilis kong pinihit ang susi. Pagkatapos ay sinimulan ko ng patakbuhin ng kotse. Nalalaki ang mga mata ko dahil bakit biglang bumilis ka agad ang takbo? Dapat mabagal muna ito eh. Hanggang sa tumingin ako sa bus na papalapit at kunting-kunti na lang ay mababangga na ang kotse ni Miranda. Malakas ako napasigaw dahil nakita ko sa isang malaking puno bumangga ang kotse ni Miranda.
Mabilis tuloy akong tumungo upang hindi matamaan ng bubog ang aking muka. Sayang naman ang aking ganda. Binitawan ko din ang manibela upang gamitin ang aking kamay, pananggalang. Selena! Narinig ko ang boses ni Miranda ngunit hindi ako gumalaw sa pagkakatungo ko. Maya-maya pa'y nadama kong may humawak sa aking katawan at pilit akong pinaharap sa kanya. Ako naman ay tila malayo pa rin ang nilalakbay ng utak ko. Hindi pa rin kasi bumabalik. Hanggang sa madama kong tinapik-tapik ni Miranda ang aking pisngi. At dahil sa ginawa nito, doon lamang ako natauhan. Sir Devin? Nasa langit na po ba ako? Tanong ko sa lalaki. Para kasing purong puti na ang nakikita ko sa buong paligid. No, wala ka pa sa langit, Selena. Nandito ka pa rin sa loob ng kotse ko. Saka hindi mo pa oras pamatay. Ano, dadaling ba kita sa ospital? Halos lumuwa ang mga mata ko nang marinig ko ang sinabi ni Miranda na dadalhin daw ako sa ospital. Mabilis tuloy akong tumayo at dali-dali na lumabas sa kotse nito. Ang isa sa pinakaayaw ko sa lahat ay ang ospital, lalo na ang mga karayom na inilalagay sa katawan. Ang hahaba pa naman noon. Selena! Muling pagtawag sa akin ng lalaki. Mabilis akong lumingon dito. Sir Devin, ayos na po ako kaya hindi na kailangan dalhin sa ospital. Mabilis kong sagot sa lalaki. Lumapit naman sa akin ang lalaki ngunit nagulat ako nang hawakan ni Miranda ang aking dalawang kamay at para bang may tinitingnan. Umikot din ito sa aking likuran. Wala bang masakit sa'yo, Selena? Tanong ng lalaki sa akin. Wala po, Sir Devin. At malakas pa ako sa kalabaw. Nakangiting sagot ko ulit sa lalaki. Sigurado ka ba? Baka naman ayaw mo lang sabihin sa akin, Selena. O natatakot kang pumunta sa ospital. Nahilot ko tuloy ang aking noo dahil may pagkamakulit ang binata. Panay pa rin ang tanong nito eh. Buhay na buhay pa naman ako. Hanggang sa seryoso akong tumingin sa lalaking kaharap ko. Sir Devin, ayos pa naman ako. Kaya walang dapat na ipag-alala o hindi na kailangan dalhin sa ospital. Okay, let's go, Selena. Sila na ang bahala dito. Sabay hawak nito sa aking kamay para tuluyan na kaming umalis sa lugar na ito. Nakita kong may taxi na tumigil sa aming harap kaya agad kaming sumakay ni Miranda sa loob. At habang nasa biyahe kami ay walang nagsalita sa amin kahit isa. Hanggang ngayon kasi inaisip ko pa rin ang nangyari sa akin kanina. Kamutik na akong sunduin ni kamatayan. Akala ko'y huling hininga ko na iyon kanina. Marahan tuloy akong napabuntong hininga. Hanggang sa tumigil ang taksing sinasakyan ko. Napatingin ako sa malaking gate na kulay light blue. Hanggang sa yayain na ako ni Miranda na lumabas ng sasakyan matapos nitong magbayad sa taxi driver. Lumapit kami sa gate at agad na nag-doorbell si Miranda. Maya-maya pa'y may sumilip na isang security guard. Boss Devin! Tuwang-tuwang sabi ng security guard nang makita ang lalaking kasama ko. Mabilis din itong binuksan ang gate para makapasok kami sa loob. Kumusta kayo dito? Tanong ng lalaki sa security guard. Ayos lang po kami dito, Boss Devin. Ngunit panay ang balik dito ni Miss Pamela at tinatanong kung nasaan ka. Pagbibigay alam ng lalaki sa Boss Devin niya. Wag na wag niyong papapasukin ng babaeng iyon sa bahay ko, Manong. Opo, Boss Devin. Magalang na sagot ng lalaki sa amo niya. Hanggang sa muli akong hawakan ng binata sa aking palad upang dalhin sa loob ng malapalasyong bahay nito. Grabe, ganito pala kayaman ng isang Devin Miranda. Bigla akong nalula sa ganda at laki ng bahay nito. Ate Belen, pakihatid mo sa magiging kwarto ang Ma'am Selena ninyo. Utos ni Devin sa babaeng sumalubong sa amin. Sige po, Boss Devin. Magalang na sagot ng babae. Tumingin naman ito sa akin at magalang akong niyaya ng babae. Magaan akong umiti sa babae na agad naman itong sinuklian din ng ngiti. Patuloy lamang ako nakasunod sa babae hanggang sa huminto kami sa malaking pinto. Nakita kong may maliit na bilog itong pinindot sa gilid. Maya-maya pa'y tuloy-tuloy nang bumukas ang pinto. Ngunit kumunot ang aking noo dahil isang maliit na kwarto lang ang nakikita ko. Teka, dyan ba ako patutulogin ni Miranda? Parang nasa loob lang ng kahon ako ah. Wala din papag. Napansin kong pumasok na rin ang babae sa loob ng kwartong parang kahon. Ngunit ako'y hindi pa rin umaalis sa aking kinatatayuan. Ma'am Selena, pumasok na po kayo dito sa loob ng elevator para maihatid na kita sa magiging kwarto mo. Magalang na sabi ng babae sa akin. Hindi muna ako kumilos sa aking kinatatayuan. Ang ibig sabihin ay hindi ito magiging kwarto ko?
Ngunit bago ako pumasok sa loob ng elevator ay yumuko muna ako upang kunin ang sandals na suot ko. Ayokong iwan dito at baka mawala pa ito. Tsaka kung magagalit na sa akin si Miranda. Ma'am Selena, bakit niyo po binitbit ang inyong sandals? Tanong sa akin ni Belen at nasa mukha ang pagkagulat. Ayokong iwan dito at baka mawala na naman. At nakasisiguro ako magagalit na sa akin si Sir Davin. Wika ko sa babae. Naku, Ma'am Selena, huwag niyo na pong bitbitin ang sandals mo. Isuot mo na lang po. Wika ni Belen sa akin. Kinuha din ng babae ang hawak kong sandals at ito na mismo ang naglagay sa aking paa. Aawatin ko sana ang babae ngunit sadyang makulit ito at tuluyan na ngang inilagay sa aking paa ang sandals ko. Salamat. Nahihiyang sabi ko sa babae. Maya-maya pa huminto ang elevator at bumukas ulit ang pinto. Naunang lumabas si Belen. Ako naman ay nakasunod lamang sa babae. Hanggang sa tumigil kami sa harap ng pinto ng isang kwarto. Agad na binuksan ni Belen ang pinto. Niyaya niya akong pumasok sa loob. Hindi naman ako makapagsalita dahil sobrang ganda na magiging kwarto ko. Mas maganda ito kumpara sa kwarto ko doon sa bahay ni Miranda. Parang tulugan ng isang reyna ang kama. Ibang-iba din ang kama na ito. Parang ang lambot-lambot nito. Ma'am Selena, maiwan na po muna kita. May mga bagong damit po dyan sa dressing room. Pwede po kayong pumili. Wika ni Belen bago ito umalis. Salamat po ulit, Ate Belen. Ngumiti naman ang matamis ang babae sa akin. Pagkatapos ay tuloy na itong umalis dito sa kwarto. Ako naman ay pabagsak na nahiga sa kama ngunit bigla ko napasigaw dahil sa lambot nito. Teka, hindi kaya kumunoy ang ilalim ng kama? At baka bigla nala akong bumulusok pa ibaba. Dahan-dahan tuloy akong dumausdos pa ibaba ng kama hanggang sa tuluyang lumaylay ang paa ko. Ngunit nakahiga pa rin ako. Lalo at panay ang galaw ng kama na tila lulubog pa ibaba. Tuloy-tuloy akong pumunta sa secret room nitong bahay. Nandoon kasi ang taong kakausapin ko. Walang iba kung hindi si Rico. Pagbukas ko ng pinto ay nakita ko agad ito na nakaupo sa mahabang table. Anong balita? Okay na siguro ang lahat, diba? Nakakulong na sa Agram. Kumusta na sina Joel at Bobby? Sa aking pagkakaalam ay ikaw nguhuli sa kanila. Tanong ko sa aking kaibigan. Nasa kulungan na sila at wala na tayong problema sa kanila. Ngunit may isa pang grupo ang ibinigay sa atin na nakatataas. Sana'y huwag ka muna mag-resign bilang director ng NBA na ito. Last na talaga ito, pangako. Nakikiusap na sabi sa akin ni Rico. Napabuntong hininga naman ako. Kahit kailan talaga hindi ko mahihindian ang lalaking ito. Okay, ngunit last na talaga ito. Wika ko sa kaibigan ko habang hinihilot ang aking noo. Thank you, bro. Tuwang-tuwang sabi ni Rico sa akin hanggang sa ibaba nito sa harapan ko ang isang folder. Siya? Si Mr. Bert Bartolome. Siyang napapabalita na talamak na magnanakaw, lalo na sa mga hotel o bangko. Ngunit umaatake din siya kapag may mga malalaking party ang mga mayayaman tao. Mabilis gumalaw ang kamay niya at nakakakuha kaagad ng mga alahas kahit nasa leeg pa ng mga taong target niya. Pagbibigay alam sa akin ni Rico. Agad kong kinuha ang folder para pasadahan ito ng tingin. May picture din ng lalaki at base sa itsura nito ay hindi talaga gagawa ng maganda. Bigla naman ako napaangat ng tingin kay Rico dahil nagsalita ulit ito. Madali mo siyang mahuhuli kung magpapain ka ng isang babae. Ayon sa akin nalaman ay mahilig siya sa magagandang babae. Pwede mong gamitin si Selena. Balita ko'y kasambahay mo na siya. Bigla kong sinamaan ng tingin si Rico. Nagbabanta din ako sa lalaki. Malakas namang tumawa ang lalaki. Joke lang, bro. Hindi ako gagamit ng mga inosenteng tao, Rico. Easy ka lang, bro. Masyado ka namang high blood. Hindi na lamang ako nagsalita at muling ibinaling ang mga mata ko sa folder na hawak ko. Maya-maya pa'y nagpaalam na rin ang lalaki sa akin na agad ko silang ayunan. Tumayo na din ako para lumabas ng secret room upang puntahan sa Selena. Sa elevator ako dumaan. Hindi nagtagal ay nakarating ako sa 5th floor na kung nasaan nandoon ang silid ng babae. Subalit biglang kumunot ang aking noon nang marinig ko ang boses ni Selena. Nagmamadali tuloy akong humakbang papalapit sa pintuan ng kwarto ng dalaga. Hindi ko muna binubuksan ang pinto at nakiramdam muna ako. Idinikit ko pa ang aking tenga sa pinto ng kwarto ni Selena.
Ngunit wala ko naririnig na nag-iingay sa loob. Hanggang sa tuluyan kong buksan ang pinto ng kwarto ng babae. Ngunit nagsalubong ang kilay ko dahil nakita ko itong nakahiga sa kama habang unti-unting dumadaos-dos pa ibaba. "What are you doing, Selena?" "Sir Devin, patulong po ako." Hindi ko alam kung anong nangyayari sa babae ngunit dali-dali akong lumapit dito para tulungan ito. Mabilis kong kinuha ang katawan ni Selena para ialis sa ibabaw ng kama. "Sir Devin, pwede bang dito na lang ako matutulog sa ibaba? Hindi pala ako sanay matulog sa kamang ang nasa ilalim ay kumunoy." "Kumunoy?" Nagtatakang tanong ko kay Selena. "Ano bang nangyayari sa babaeng ito? Kanina pa ito sa mall ah." Kitang-kita ko ang pagkunot ng noo ni Miranda. Alam ko nagtataka ito sa aking mga pinagsasabi sa kanya. Ano magagawa ko? Takot ako sa kumunoy. Baka hindi na ako makaligtas pang muli. "Selena, makinig ka sa akin na mabuti. Walang kumunoy sa ilalim ng kama. Sadyang malambot lang ang kamang ito kaya huwag kang matakot." Alanganin akong tumungo sa aking Sir Devin. Ngunit baka nga tama ang lalaki na walang kumunoy sa ilalim ng kama. Bigla tuloy akong sinapian ng hiya dahil sa katangahan ko. Anak ng kobro, ano bang pinagagagawa ko? Kanina pa ako sa loob ng mall ah. Ganito ba talaga kapag first time umapak sa Maynila? Kaya yun, nagmumukhang tatanga-tanga ako. Nakakahiya tuloy sa lalaking kaharap ko. "Pasensya na po, Sir Devin." Nahihiyang sabi ko sa lalaki. Marahan naman itong tumangu-tango sa akin hanggang sa lumapit ako dito para bumulong. "Sir Devin, pabili ulit ako ng napkin." Bulong ko sa lalaki. Hindi kasi ako nakapagdala kaya kahit nahihiya ay sinabi ko pa rin ang pakay ko dito. "Intayin mo na lang dito sa Belen at siya maghahati dito." Sabay talikod ng lalaki sa akin. Nasundan ko na lang ito ng tingin habang papalabas ng kwartong ito. Nang mawala ito sa aking paningin ay nagmamadali na akong pumasok sa loob ng banyo para maligo. Ngunit pagpasok sa loob ng banyo ay muli na naman akong namangha dahil sobrang ganda ng loob ng CR. Mas malaki pa ito kaysa sa aking kwarto sa bahay namin. At kung hindi ako nagkakamali ay 1/4 lang ang kwarto na iyon. Hindi katulad ng silid na ito. Ngunit natutuwa pa rin ako dahil nakatungtong ako sa ganito kagandang bahay o silid. Hindi ko lubos akalaing mangyayari ito sa akin. Napatingin din ako sa malaking parang labahan o planggana dito sa loob ng CR. Bakit kaya walang ganito sa bahay ni Devin doon sa Barrio Barba? Madali lang sana ako makakapaglaba lalo at malaki ang labahan dito. Kasya din ako dito kapag sasakay ako. Tamang-tama at dito ko nalalaban ang aking mga damit. Kaya naman mabilis na ako nag-alis ng damit para maligo. Alam ko namang gamitin ang shower na ito dahil mayroong ganito sa bahay ni Devin sa Barrio Barba. Agad akong tumapat sa ilalim ng shower subalit bigla ako napahiyaw dahil mainit ang lumabas sa shower. Malagsa tuloy ako napaalis sa ilalim ng shower. Bakit kaya mainit? Ngunit kayang-kaya ko naman ang init. Ang pinag-aalala ko lang ay baka mas lalo pang uminit kapag tumagal pa ako sa ilalim ng shower. Pero hindi ako pwedeng magtagal dito sa loob ng banyo. Bahala na. Siguro ay bibilisan ko na lang ang panliligo ko. Kaya naman, muli na naman akong tumapat sa ilalim ng shower at nagmamadali sa paliligo ko. Hindi nagtagal ay tuluyan na din ako natapos. Agad kong hinila ang tuwalya para ilagay sa katawan ko. Pagkatapos ay nagmamadali akong lumabas ng banyo. Napatingin naman ako sa kama at nakita ko may napkin sa ibabaw. Dali-dali ko itong kinuha para itapal sa aking perlas. Nang makapagbihis ay muli akong bumalik sa loob ng banyo para maglaban ng aking mga damit na sinuotan. Nakakita naman ako ng sabon at powder at agad kong nilagyan ng tubig ang malaking planggana. Sinunod ko rin ang powder. Pagkatapos ay nagsimula na akong magkusot ng mga damit ko. Dapat pala kinuha ko na rin ang mga maruruming damit ni Sir Devin para malaban ko na din dito. Saka hindi ako hirap maglaba dito. Ang laki kasi ng planggana. "Selena, tapos ka na bang maligo?" Nalalaki ang mga mata ko nang marinig ko ang boses ni Miranda. Tama-tama ang dating nito dahil kukunin ko na rin dito ang mga maruruming damit niya para malaban ko na. Dali-dali tuloy akong umalis mula sa aking pagkakayuko para puntahan sa Miranda. Agad kong binuksan ang pinto ng banyo para lumabas. Nakita ko agad si Miranda at ito'y nakatingin sa akin. "Sir Devin, tama-tama ang punta mo dito. Pwede bang pakidala mo ng mga maruruming damit mo? Lalaban ko na din." "Grabe ang loob ng banyo mo.
Ang laki ng planggana. Tapos ang init pa ng tubig na lumalabas sa shower. Planggana? Kailan pa ako nagkaroon ng planggana sa loob ng CR ko? Pinagloloko mo ba ako, Selena? Ha? Hindi kita niloloko, Miranda. Halika tingnan mo ang aking sinasabi sa'yo. Mabilis akong lumapit sa lalaki. Agad ko ding hinawakan sa kamay upang dalhin sa loob ng banyo. Yan ang sinasabi ko sa iyong planggana. Tromit, hindi yan planggana, Selena. Bathtub iyan. Bulalas ni Miranda. Hindi tuloy ako makapagsalita at labis na binalot ng kahihiyan ng aking buong katawan. Tapusin mo na ang ginagawa mo dyan, Selena, dahil kakain na tayo. Bilin ni Miranda. Ngunit bago umalis dito sa loob ng banyo ay itinuro pa sa akin kung paano gamitin ang shower. Lalo at may lumalabas ng medyo mainit na tubig. Panay lang ang tango ko sa lalaki hanggang sa lumabas na rin ito ng banyo. Ako naman ay halos lumubog na lang dahil sa kahihiyang sinapit ko. Parang ayoko nang magpakita kay Miranda. Dali-dali tuloy ang mga kilos ko. Ayoko makasabay si Miranda dahil sobra-sobra na ako nahihiya sa lalaki. Dahil sa mga kapalpakang ginawa ko. Hanggang sa matapos na ako maglaba at nagsampay na rin ako dito sa loob ng banyo. Paglabas ko ng banyo ay narinig kong may papalapit dito sa akin silid. Kahit medyo natatakot sa kamang malambot ay dali-dali ako nahiga dito. Mabilis ko din ipinikit ang mga mata ko upang makita ni Miranda na natutulog na ako. Selena, bumangon ka na muna dyan upang makakain ng hapunan. At para maniwala ito na tulog na ako ay nilaksan kong aking paghilik. Sana lang ay maniwala ang lalaki sa akin. Hanggang sa marinig kong lumabas ito ng kwarto at maingat na isinara ang pinto. Nang umalis ang lalaki ay doon lamang ako nakahinga ng maluwag. Naisip ko din ang mga pinagagagawa kong kahihiyan sa buong maghapon at kaharap ko pa si Devin. Bakit ba ang tanga-tanga ko minsan? Sa bagay, hindi din naman may iwasan iyon lalo at ngayon lang ako nakakita ng mga gamit na ganito at kakaiba. Isa lang naman akong dukhang gipit na gipit. Pinagsasakto lang ang pera na pinagbebentahan ko ng isda. Marahas tuloy ako napahinga hanggang sa magdesisyon na lamang akong matulog. Hindi nagtagal ay tuluyan na akong nilamon ng antok. Kinabukasan, nanibago ako sa aking paligid. Sobrang tahimik. Hindi katulad noong nandoon ako sa Barrio Barba dahil naririnig ko ang ingay ng mga manok sa mga kapitbahay namin. Isabay pa ang ingay ng pusa kong si Kikoy. Biglang nanlalaki ang mga mata ko nang maalala ko si Kikoy. Walang magpapakain sa aking alaga. Baka pagbalik namin ay tigok na si Kikoy ko. Mabilis tuloy akong bumangon sa kama upang puntahan si Miranda. Kailangan naming umuwi upang pakainin ang aking pusa. Pagbukas ko ng pinto ay nakita ko agad si Ate Belen. May dala-dala itong tray na may mga pagkain. Nasa tapat din ito ng pinto ng silid na tinutulugan ko. Ate Belen, saan po ba ang kwarto ni Sir Miranda? Agad naman itong itinuro sa akin ang kwarto ng lalaki at katabi lang ng silid ko. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Agad na lumabas ako ng kwarto. Ma'am Selena, sandali lang po muna. Narinig kong pagtawag sa akin na babaeng ngunit hindi ko ito pinansin at nagtuloy-tuloy akong lumapit sa pinto ng silid ni Miranda. Walang katok-katok dahil mabilis kong binuksan ang pinto ng kwarto ng binata. Hindi ito nakalock kaya nagtuloy-tuloy akong pumasok sa loob. Sir Devin! Pagtawag ko agad sa aking amo. Nakita ko nakahiga pa rin ito sa kama. Hindi pa rin ako nakikita na lalaki lalo at nakadapa ito. Ngunit kailangan kong gisingin ito. Mabilis akong sumampas sa ibabaw ng kama upang lapitan si Miranda. Bigla naman ako napahinto dahil mas malambot ang higaan ni Miranda kaysa sa aking kama. Hindi kaya nandito ang kumunoy? Ngunit ang sabi sa akin ni Miranda ay wala daw kumunoy kaya iyon ang paniniwalaan ko. Maingat na lang ako lumapit sa lalaki upang gisingin ito. Sir Devin! Sir Devin! Sunod-sunod na pagtawag ko sa pangalan ng lalaki. Selena, ano bang problema mo? Nakikita mo namang natutulog ang tao, di ba? Namamalat ang boses na tanong sa akin ni Devin. Ngunit nakadapa pa rin ang lalaki at mukhang antok na antok pa din ito. Subalit hindi ako nagpaawat at muli ko itong ginising. Medyo hinampas ko rin ang likod ng lalaki kaya napaliyad ang aking amo. Selena, what's your problem, ha? Sabay harap ng lalaki sa akin kaya kitang-kita ko tuloy ang nag-uumapaw na abs ni Devin Miranda. Lalo at wala itong pangitaas na damit. Napansin ko rin kumunot ang noo ng lalaki habang naglalakbay ang mga mata nito sa aking leeg
hanggang sa aking katawan. Ngunit hindi ko iyon pinansin na talagang sinabi ko ang pakay ko sa lalaki. Sir Devin, paano pala ang pusa kung si Kikoy? Walang magpapakain sa kanya. Kailangan ko na pala pong umuwi. Malalagot ako kay inay oras na matigok si Kikoy. Dahil mas mahal pa ng nanay ko ang pusang iyon. Tuloy-tuloy na bulalas ko sa lalaking hanggang ngayon ay nakahiga pa rin sa kama. Ngunit nakatitig lamang ito sa akin. Hinintay ko kung anong isasagot nito sa akin. Subalit wala akong narinig dahil nakatitig pa rin ang lalaki sa akin. Hanggang sa sundan ko ng tingin ang tinitingnan nito. Agad din akong tumungo. Bigla namang umawang ang aking bibig at mabilis ko rin hinila ang kumot at agad na inilagay sa aking katawan. Sir Devin, huwag kang titingin.